Magandang lalaki ho ako. Welcome ho sa ating programa. Dr. Love Radio Show. San linggo rin tayong nawala, no? At syempre, salamat sa mga kasama natin dito. Kina Laila Chikadora at kay Kuya Poy na tumulong para maasistihan po ang programa natin. Samantalang tayo ay, papahinga ba? Pahinga ba yun? Samantalang tayo nagpalamig lang ng ilang araw habang sumasakit ang ating arthritis. At least nakakain naman ng bibimbap, di ba? Yun. At saka syempre yung ating pagdalaw kay Sister Julia Kim. Pagdalaw natin kay Sister Julia Kim, yung alleged visionary dyan po sa Naju, Korea. Pinasasalamatan natin yung mga nakasama natin dito po sa ating paglalakbay for the whole week of last week sa Naju, Korea at sa iba't ibang Soju, Yosu, sa Myeongdong at marami pang lugar sa Korea na ating pinuntahan. Yon, kasama ng mga Pilipinong turista. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo at sana po ay medyo lumalim ng bahagya ang ating pananampalataya sa ating pagdalaw po sa Naju, Korea, dyan kay Sister Julia Kim. Welcome po sa programang Dr. Love Radio Show. Ito si Brother June Banag at tayo po'y hanggang alas 11 ng gabi. Tayo po'y napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM at sa iba't ibang himpilan po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Kung makita niyo po ang ating Facebook page, pakishare naman po ang ating episode na ito sa lahat ng inyong mga kaibigan at kamag-anak at sa lahat po naman ng mga may signal cable, napapakinggan po tayo sa Signal Satellite Channel 305. Pwede rin pong magpadala ng inyong mga mensahe, mga pagbati sa ating email address. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com. At sa amin pong Facebook page, Messenger, pwede niyong ipadala ang inyong mga mensahe o di kaya tumawag po sa 863-15788 at 863-16674. Alas 9:43. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love ngayong gabi. Is blood thicker than water? Aba, parang familiar sa akin to. Dalawang single mom na nag-aagawan sa bagong shooting nila. At batang-bata pa ang shooting ng dalawang gurang. Ayun. Alright. Pagbabalik ho natin yan, samantala ihatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito. Ngayon po, araw ng Lunes, 29 ng buwan ng Abril, ay kafiestahan ng isang Dominican saint, isang virhen at doctor of the church. Ang kanyang pangalan, si Saint Catherine of Siena. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, ika-29 ng buwan ng Abril. Ngayon po ay kafiestahan ng isang Santang Dominicana. Kaanib sa aming orden ng Order of Preachers. Siya po isang virhen at doctor of the church. Ang kanyang pangalan ay Saint Catherine of Siena, O.P.
Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Juan, talata 21 hanggang 26. Ang nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Siya ay iibigin ko at ipahayag ko sa kanya ang aking sarili. Sinabi sa kanya ni Judas na hindi taga-Keriot, Panginoon, papaanong ipahayag mo ang iyong sarili sa amin at hindi sa sangkatauhan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. Siya ay iibigin ng aking Ama. Kami ay pupunta sa kanya at mananahan na kasama niya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Ang salita ng inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Ang mga ito ay sinabi ko sa inyo samantalang kasama ninyo ko. Ang tagapayo, ang banal na Espiritu ang siyang susuguin ng Ama sa pangalan ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Ipapaalaala niya ang lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Kiliw ng mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Oras o ganap ng 10 minuto bago mag-alas 10 ng gabi sa unang bahagi po ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banag. Ang ating episode ngayong gabi sa ating face-to-face, hirit ni Dr. Love, ay pinamagatang Is Blood Thicker Than Water? Yun. Is blood thicker? Mas malapot ba? Ayun, ang dugo kaysa sa tubig. Bakit ganun? Kung hindi ako nagkakamali, ito yung istorya ng ito ba yon? Yung dalawang babae na, hindi yon, yung isang pa yon? Nung Friday pa. Okay. Is blood thicker than water? Marami nagsasabi yun na talagang pagkadugo mo, iba ang pakiramdam. Alamin po natin ang ating face-to-face hirit ni Dr. Love sa programang Dr. Love Radio Show. Narito. Nene, bakit mo nasabing mas favorite ng nanay mo ang hipag nyo? Kasi po, pag kunya nangailangan ako ng tulong, lagi siya sabi sa akin, wala. Pero pag Si nanay mo to? Opo. Pag hipag ko naman, pag kailangan ng tulong, napapangutang niya pa agad-agad. Pag gusto ko nang ilabas yung nararamdaman ko, hindi ko malabas sa kanya kasi hindi niya ako pinapakinggan. Puro hipag ko lang ng hipag ang Bakit sinasayunan nangyayari niya. ito, Nene? Lumaki ka ba sa nanay mo? Opo. Okay, ilan kayong magkakapatid? 4. Pang-ilan ka? Sumunod sa bunso po. Hipag mo, asawa ng Kuya ko po. kuya mo. Kailan ito nangyayari? Gaano nakatagal tong hipag na isang bahay ba kayo ngayon? Isang bubong kayo? Isang bahay po kami nung dati. Pero nung hindi ko na po kaya, sinabi ko na po sa asawa ko na bumukod na kami kasi lalo lang sa sama loob ko pag sama-sama pa kami ng gusto. Dati masaya kami. Nung nag-asawa yung kuya ko, yung hipag ko may trabaho po. Lagi sa kanya na yung tuon. Pag gusto kong maglabas ng sama ng loob, hindi niya ako pinapakinggan. Tapos, yung gusto kong mangyari, yung tanungin man lang niya sana ako na, Nick, kamusta ka na? May nararamdaman ka ba? May problema ka ba? Kilalanin natin ang sinasabing paborito ng nanay ni Nene, Sabel Pasok. Sabel,
bang mas paborito ka na ng mother-in-law mo kesa sa sarili niyang anak? Siguro po, para sa kanya, paborito po. Kasi po, ako po kasi nakakatulong po ako financial sa biyanan ko po. So sa tingin mo, mahal ka lang dahil nakakatulong ka? Hindi ko po alam sabihan ko. Basta po lahat po ginagawa ko, nagtatrabaho po ako, siya po yung nag-aalaga sa anak ko. Pinapalitan ko lang din po kung ano po yung natutulong niya po sa akin. Okay, kasal ba kayo ng asawa Hindi po, mo? hindi po. Okay, so hipag ba rin pa rin yun? Okay. Hipag na hilaw. But anyway, paano mo nasabing mas pinapaboran ka? Kasi nga, ikaw ang mas nakakatulong sa nanay. Hindi mo ba ito nakikita na baka sakaling kaya ka mas paborito dahil mayroon kang naiaabot? Hindi rin po, kasi po wala po siyang ginawa din po sa bahay, kundi uwi ng bahay, maghahanap ng pagkain. Tapos pag wala pong naanong pagkain, magwawala. Kung sino po yung nasa bahay, ayun po yung pinag-iinitan niya pag wala po siyang makain. Okay, kasi parang ginagawa ni Nene ito, na sinasabi niya kanina, dahil ito yung way niya para magpapansin. Sang-ayon ka ba dito? Hindi po. Kasi po kung ako lang din po, kung gusto ko po siyang magbago, maghanap po siya ng trabaho para po sa mga anak niya. Kasi po yung asawa niya po yung nag-aalaga sa mga anak niya, asawa niya po lahat gumagawa sa bahay, siya po nasa labas lang, tumatambay, wala pong ginagawa. Nene, totoo ba lahat ito? Hindi naman po. Pag ang asawa ko po, nag-aalaga siya tuwing linggo pag walang pasok. Ako naman po nag-aalaga. Katulad niyan, ngayon lang pong ako nawala ng trabaho kasi kakapanganak ko lang din po. 7 months pa lang po ako. Kaya Ilan na ba anak mo? 3 na po. Ngayon bumukod na kami. Siyempre, naawa ko sa asawa ko. Gusto ko mamagtrabaho. Kaso lang, wala nga mag-alaga ng anak ko. Kaya nga po, gusto kong magtrabaho po. Kaso lang, gusto kong mangyari, yung mama ko mag-aalaga. Kaso lang, hindi nga niya akong pinapansin. Lagi nang siya. Bakit gusto mo ang nanay mo ang mag-alaga? Ilang taon na ba si Kasi, nanay mo? 58. Oo. 58 na. Okay. Sabel, para kasing ang dating mo, nung dumating ka sa buhay nila, ay naging isa kang kontrabida. Pilit mo daw inagaw ang atensyon. Gaano kayo katagal nagsasama ng kapatid ni Nene? 12 years na po. Bakit di pa kayo nagpapakasal? Wala pa po sa plano. Ilan na anak mo? 3 po. 3 na anak. Opo. So yung anak Nag-iipon. may plano. Nag-iipon pa po, parang... Okay. Inventor ka na. Napaka... Ha? May pinta. Mga agaw ka. Bakit mo nasabi na espesyal ang treatment ng nanay ni Nene Jeline kay Sabel? Kasi kahit ako po, nakikita ko kung paano siya tinitreat ng nanay sa loob ng bahay. Minsan, uwi to, wala siyang merienda. Pumupunta po siya sa amin. Pumupunta po siya sa amin na, Nang, may pagkain ka ba dyan? Ako po, kung meron, binibigyan ko siya. Especially yung mga anak niya. Kasi, inaanak ko yung pangalawa niyang anak eh. Matagal na kayo magkaibigan. Opo. Kayo ay magkumare. Opo, wala pa yung mga agaw na yan. Nene, hindi mo sinugod, pero si Jeline, sinusugod mo. Pakailamera po, hindi niya po, Katulad na, hindi niya po alam yung nangyayari sa bahay. Pakailamera po siya. At ako sinasabihan niya ako, hindi niya po alam kung ano yung nangyari. Kinakampihan niya yung kaibigan niya. nandito naman si nanay na may favorite sa kanyang manugang. Nanay Ruby, pasok! Sabi Nanay Ruby, ano nangyari dito? Ang tanong ko po sa inyo, Nanay Ruby, bakit kayo ay naging paborito nyo daw si Sabel at nawala na kayo ng atensyon sa anak nyong si Nene? Di sa pala sagot po.
Tsaka masyado sang matigas ang ulo niyan. Katulad na. Sobra. Imbis na alagaan niya yung mga anak niya, hindi siya nag-aalaga ng anak niya, paubayan sa akin. Matanda na ako, matagal ko na sinasabi sa kanya. Naalagaan niya yung anak niya para yun na lang kung saan magpaano lang ako, paligaya na lang ako sa sarili ko dahil may edad na ako. Hindi, nag-aalaga pa ako ng mga anak niya dahil siya gala ng gala, inuman, kung saan-saan. Yan ang nangyayari sa kanya. Kailan ho kayo napagod kay Nene? Matagal na po. Matagal na. Ka lang sa akin kasi wala na akong may abot sa'yo. Matagal na. Kasi Kasi matagal wala ka na akong tinuturuan. trabaho. Ayaw mo lang talaga sumunod. Hindi Tigas rin. talaga ulo mo. Matigas ang ulo ko. Ako, pag nasa tama ako, pinaglalaban ko. Pag mali ako, tahimik ako. Sinasabihan Bakit ako? kita, Tinanong mo magtrabaho ba ako? ka. Magtatrabaho ako. Gusto ko magtrabaho. Oo, hindi ka Inunahan lang niya ako. trabaho. Paano ka? Inunahan niya lang ako. Wala ka Ang nga gusto trabaho ko kasi ka naman mangyari. nag-aalaga. Oh. Kasi kaya pinapaboran mo siya. Favorite mo rin si kuya, kaya pinifavorite mo rin siya. Hindi sa favorite yun. Hindi sa favorite. Mahal ko kayo, anak ko kayo lahat-lahat. Bakit yung Ang anak problema, na alagaan mo? ay ayaw mo lang kasi makinig sa akin. Tigas masyado ulo ninyo. Ngayon naman, pakinggan nating muli si Dr. Love. Thank you. Alam nyo, sa pagtatapos ng programa natin, Aling Ruby, kinakailangan ma-resolve natin ang problema. Okay? Ako sa mga anak ko, Nene, naging lantaran ako sa mga anak ko at sa mga manugang. Kapag nag-asawa ng anak, pinapatira ko sa bahay kasama yung manugang for 6 months. Pagkatapos ng 6 months, alis na sila. The reason being is, gusto ko makitang ugali ng aking manugang. Yan. After 6 months, pipilitin ko silang lumipat na ng bahay at bumuo ng kanilang kaharian. Kasi may asawa na sila. Okay? Tapusin natin ang programa nang hindi kayo nagkakahiwalay na mag-ina. Kasi nanay ka na rin, naunawaan mo na rin ang damdamin ng iyong nanay. Huwag niyong sirain ang inyong relasyon. Si Isabel is not a threat to you. Pakita mo sa nanay mo na mas mahal mo siya kaysa sa pagmamahal ni Isabel sa kanya. Uwian mo ng siopaw. Uwian mo ng hopyang hapon pag uwi mo sa bahay. Kaysa ibili mo ng alak. Ibili mo ng hopyang hapon, uwian mo sa nanay mo, uwian mo nanay mo. And I tell you, makikita niya yung concern mo sa kanya. Kasi ngayon, hindi niya nakikita eh. Finally, huwag nating sirain ang ating relasyon. Kung may dapat ihingi ng tawad kay nanay, humingi ka ng tawad. Mahirap lamang si nanay pa humingi ng tawad sa'yo. Buuin natin ang isang magandang pamilya. Kung po pwedeng maging kaibigan ka ni Isabel, be a friend to her. Maraming salamat. Maraming salamat din, Brother June. Etong katotohanan po niyan. I can speak to you as a parent. Alam niyo, sa aming mga magulang, aminin natin ang totoo, merong favoritism. Sino nagiging favorite namin ng mga magulang? Lahat ng anak namin, mahal namin yan. Ayaw namin na makagat ng lamok yan. Pero meron kaming favorite. Sino yung favorite? Yung favorite naming anak o sino mang tao na magiging malapit sa amin, magpapadama sa amin na importante kami, mamahalin kami, bibigyan kami ng pagkakataon para patunayan na importante kami sa buhay nila. Yung mga naglilingkod sa amin, yun yung mga malapit sa amin. It doesn't matter kung anak, kaibigan, kapitbahay, apo o whatever. Basta ang tao ay malapit sa iyo, naglilingkod sa iyo, binibigyan ka ng pagpapahalaga, yun, malapit ka doon. Siguro, etong si Nanay Ruby, mahal niya. Mahal niya yung kanyang anak na si Nene. Ang problema, tingnan ninyo, kay Nene nangyari, siya nagsabi, gusto niyang magtrabaho dahil 3 na ang anak nila. Gusto niyang magtrabaho pero hindi siya makapagtrabaho at ang gusto niya yung kanyang 3 anak
ay iwanan niya sa nanay niya na matanda na para siyang mag-alaga dun sa kanyang 3 anak nang makapagtrabaho siya. Anong tingin mo sa nanay mo? Patulong, yaya. Ganun ba? Sa edad niyang yan, bakit hindi ka mag-isip ng ibang paraan para kumita ka nang hindi mo pinabibigat ang buhay ng nanay mo? Ngayon maghahanap ka na ang gusto mo maging malapit ang nanay mo sa'yo, ikaw maging favorite, walang konsuelo sa'yo. Palagi ka na sa labas ng bahay, nakikipag-inuman ka, iiwanan mo yung mga bata sa nanay mo para alagaan. Anong klase ka? Di ba? Sa palagay mo ba, mapapalapit ka sa nanay mo pag ganyan ang ugali mo? Ano? Tanong mo nga sa sarili mo. Naibili mo ba ng chewing gum ang nanay mo para mangat-ngat niya bago siya matulog? Naipagkanaw mo ba siya ng kape nung umaga, nung almusal para malaman niyang importante siya sa iyo? Anong serbisyo na nagawa mo sa nanay mo? Bakit ang hinahanap mo yung serbisyo na maibibigay ng nanay mo sa iyo? Blood is thicker than water. Ang inyong mga mensahe, suggestions, komentaryo, maaari po ninyong ipadala sa ating palatuntunan. Ipadala po ninyo yan sa ating Facebook page, sa live stream ng ating Facebook page, sa FB Messenger natin. Pwede kayong tumawag sa ating hotlines, 863-15788 at 863-16674. Oras natin, alas 10:04. Barry Manilow sa pangalawa at huling bahagi po ng ating palatuntunang Dr. Love Radio Show. At sapagkat ngayon po ay Lunes, binibigyan natin ng pagkakataon na maipahayag ang mga talento ng ating mga kabataang Pilipino. Every Monday, nakakasama natin ang ating kaibigan, ang ating spoken word artist, si Lance Abilion ng Sampaloc, Manila. Alamin natin kung nandiyan na si Lance. Lance, welcome back to Dr. Love Radio Show at magandang gabi sa iyo, Lance Abilion. Yes po, isa pong magandang gabi po sa iyo, Brother June, at sa atin pong mga tagapakinig po ngayong gabi. Very good. Mukhang namasyal ka sa anong probinsya ang pinasyalan mo, Lance? Yes po, I went po to Baler, Aurora po over the Uy, weekend. Baler, ang gandang lugar niyan. Napakatahimik na lugar. Napasyal ako dyan several years back and I love the place. Ano ba yung pinuntahan namin lugar dyan? Isang museum yata ng mga Quezon. Yes po, that's sa Museo de Baler po yan. Oh, Museo de Baler. Oo. Alam mo, ang paborito ko, naalala kong kinain ko dyan, yung monay, yung tinapay na monay na nilagyan ng ice cream. Yes po. Kumain po ako nun, Brother June, sa Baler po. Kumain ka nun? One of those times po during post of Baler. Masarap, di ba? Oo, tinapay na may ice cream. Yes po, sarap kainin. Ay, isa sa mga isa sa mga pagkaing Pilipino na babalik-balikan natin. It reminds me of my younger days. Well, anyway, I hope it was a nice vacation for you, Lance, and now you're back in Metro Manila. Ano ang ginawa mong poem para ngayong gabi sa ating programa? Okay, so guess what, Brother June? Sa pagliliwaliw ko po sa Baler, Jaran, meron po akong bagong tula na naisulat po from Baler. Really? Alam mo naman, Yes, huwag hindi umihip ang hangin, meron kang idea na naisip ka agad, ano? Let's hear it from Lance Abilion, our spoken word artist sa Dr. Love Radio Show. Ang tula po na ibabahagi ko po ngayong gabi ay isa pong tula na galing po sa Baler, no? Sinulat ko po siya during the first night ko po sa Baler, habang ang mga kasama ko po ay tulog na, ako na lang po ang gising. Ang tula pong ito ay inspired po siya sa biyahe po natin sa buhay, no? Na ang buhay ay isang mahabang biyahe, pero ang mahalaga ay ine-enjoy natin ito. Na minsan nakala natin, parang malayo pa ako sa pangarap ko. Pero little do we know na habang patuloy tayo sa paglalakad sa biyahe, malayo na yung nararating natin. Ang pamagat po ng piyesang ito ay malayo pa, pero malayo na. Ang buhay ay isang mahabang biyahe. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong mga paa.
Marahil may mga pagkakataong ikaw ay mangangapa, papangunahan ng kaba, subalit okay lang. Pahintulutan ang sarili na maging bukas sa kung ano ang maaari mo pang madatnan. May mga sandaling pangungunahan ka ng inip, mga pagkakataong maaring mula sa dusa ay wala sa iyong sumagip ngunit pikit. Isa-isip na walang mawawala kung paminsan-minsan ay lumihis ka sa iyong mga plano, matutuhang bitiwan at ipaubaya sa tadhana at may kapal anumang mga balak pang mapuntahan gaano man ito kalayo. Sapagkat ang buhay ay hindi pa layuan sa kung hanggang saan ang kaya mong marating, kundi sa kung papaano mo unti-unting tinatahak ang mga kabang patungo sa kung anong gusto mong maging. Lagit-lagi, matutong sa nakasanayan ay lumabas para makatuklas ng panibagong danas. Marahil ang paraan sa tagumpay ay hindi parehas kagaya ng iba, subalit gaano man ito kahaba, ang tungo nito ay isa, patungo sa mas mabuting ikaw. Maging mahinahon ka, maunawain at matyaga sa iyong sarili kung minsan ay hindi mo makuha agaran ng iyong mga hinahangad. Maging mapagtimpi sa ilang bulong sa paligid na kung saan mas tinitignan nila ang iyong kakulangan imbes na kung ano ang iyong kalakasan. Sa sandaling badapa ka man, masalubsob o matalisod, dala ng mga pagkakamali ay igawad ang pagpapatawad para sa sariling pag-usad. Huwag mainip sa kung gaano mo katagal binabaybay ang tagumpay sapagkat ang kahinat na ng iyong pagsisikap ay nasa iyong mga kamay. Ang buhay ay isang mahabang biyahe. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng iyong mga paa. Marahil may mga pagkakataong pangungunahan ka ng kaba at mangangapa, subalit okay lang. Ang daan ay mahaba pa. Ang mga puwang sa pagitan ng tagumpay ay malawak pa. Sa dami na ng mga danas na nakupkup mo sa iyong mga palad, sa dami na ng tagumpay na sa buhay na sa iyo ay naigawad. Marahil malayo pa, subalit ang narating mo sa puntong ito ng buhay mo ay oo, malayo na. Magandang gabi po. Wow, maraming salamat sa iyo, Lance Abelion. Malayo pa, pero malayo na. Malalim, di ba? Malayo na ang narating mo, pero malayo pa ang pupuntahan mo. Meron ka bang aabutin di ba? Yan ang buhay natin talaga, Lance. Hindi tayo po pwedeng sumuko, hindi pwedeng maupo-upo lamang tayo. Kailangan pagpatuloy natin ang ating paglalakbay. Yes po. And parang sa atin naman po kasi, normal naman po talaga sa atin ang mapagod talaga. Na parang, we think, minsan po kasi darating po tayo sa punto natin ng buhay na parang everything we do, parang we feel is just, everything is like routinary na parang wala na bang bagong thrill. Wala na bang bagong adventure. It's the same old banana every day. Yes po. Pero ang mahalaga po, pwede po tayong magpahinga, pero wag po tayong sumuko at wag po tayong bibitaw ever. Galing. Maraming salamat. May announcement ka ba, Lance? Yes po. Gusto ko pong i-plug po. Meron po akong 2 pong events po na paparating sa buwan ng Mayo. Ang una po ay magkakaroon po kami ng Mother's Day Special sa Laya PH sa darating na May 11 na ang pamagat ay Wala Ka sa Nanay Ko, a Mother's Day Special. So, gaganapin po ito sa Junk Club Cafe sa Cubao. Free entrance, so libre po ang palabas po para sa lahat. So, maaari nyo pong dalhin yung mga barkada, kaibigan. And sa May 18 po, meron po akong paparating po na spoken word workshop together po with 8 letters na kung saan ang mga makakasama po sa workshop ay tuturuan ko po kung paano po magsulat ng tula at magbasa or magtanghal po ng tula sa harap ng maraming tao. Ituturo ko po kung ano po ba ang pinagmulan ng spoken word poetry, ano po ba ang development ng art form na po ito over the years. At syempre po, konti pong pagbabahagi po ng journey ko po at the same time, tips po kung paano po magsulat at magtanghal. Maraming salamat sa iyo, Lance, and good luck to you, ha? Magandang gabi po. Thank you. Salamat po. Si Lance Abelion, ang ating spoken word artist. 10:24 right now. Pangalawa at huling bahagi ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Batiin lamang natin ang mga nag-text sa atin. Roberto Ignacio, welcome back, Kuya June. Si R. Bonnie Gabriel, tatagal dito sa Maynila at siya magiging host ng Miss Universe Philippines. Yun. At tuloy daw po yung kasal ni na Catriona Gray at Sam Milby itong buwan ng Mayo. Talaga naman, kabisado niya. Siguro dapat ito, entertainment writer, itong si Roberto Ignacio. Ang daming kaibigan mga celebrities ito
Magandang gabi kay Alani Hongko. Buwabati ng blessed Monday evening. Na-miss po naming lahat ng mga viewers and listeners ninyo. Welcome back. Thank you, Alani. De Los Santos Christopher. Magandang gabi. Marife Custodio. Celine ng Brussels, Belgium ay nag-text sa atin. Buwabati ng magandang gabi. Dennis de Padua. Esperanza Corod. Watching from Spain. Buenas noches a todos en España. Romy Molina, suki niyo po ako noon pa. Magandang gabi sa inyo. Emmy Laput Labos, buwabati po ng magandang gabi. Buhat sa Marinduque. Okay, si Romeo Baliado. Sir, kumusta po? Kumusta po si ma'am, wife mo? Teacher ko po siya sa high school, sa Foundation College nung araw. Romy Baliado, maraming salamat. Okay naman po siya. Siyempre, kakaedad na kami. Nag-retire na. Ayun, pero I'll tell her, ha? Sabihin ko, nakikinig ka sa programa at naging estudyante ka pala niya. Maraming salamat, Romeo Baliado. Cantoneros NN, buwabati ng magandang gabi. Noreen Makaday ng Barangay Ugong, Valenzuela City. Si Marjan Mamhot ay buwabati po ng magandang gabi buhat sa Paranaque. Lilian Panaligan Buen ng senior fan natin ng Paranaque City. Teodoro Calubag Francisco Jr. Daleng Mondragon, magandang gabi Dr. Love. Naalala ko nung bata pa ako. Lagi po ako nakikinig sa radyo na ang sabi ko sa nanay ko, ang ganda ng boses nyo sa radyo. God bless po. Daleng Mondragon. Apo nga pala, nais nating pasalamatan yung mga nakasabay natin sa eroplano na nagbigay ng pahirap sa akin. Hindi ko na babanggitin yung airline company. Pero dito sa Pilipinas, Diyos ko, PWD, si Brother June, dahil di nga makalakad ng gusto, di ba? Dahil may arthritis. At itong edad kong ito isinaksak. Bumili kami actually ng preferred seat. When you say preferred seat, ito yung upuan na pipiliin mo, sisingilin ka dyan. May extra bayad yan. So, binayaran namin yon para sa akin, para komportable yung tuhod ko. Akalain mo nang sumakay ako sa eroplano, hindi nang ibinigay na seat sa akin, isinaksak ako nung airline company na yan dito sa Pilipinas. Isinaksak ako doon sa may sa seat katabi ng window, yung window seat. 'Di ba? Bago ka makaupo doon sa window seat, may dalawang pasahero ko pang dadaanan dito. Hindi ko nga maiunat ng gusto yung pa ako. 'Di ba? Diyos ko. Ay sana punta yung binayad ko sa inyo. Bakit binigay niyo sa iba? Di kumita kayo ng doble. 'Di ba? Pagkatapos kinausap ko yung FA, sabi ko baka pwedeng ihanap ko ng magandang seat na pupwede sa aking diferensya. May PWD ako, mayroon akong disability. Sabi nung babaeng, nakangiti pa yung babaeng FA. Sabi niya, pag take off po natin, I'll try to address the problem. Wala rin nangyari. Kaya nag-file kami ng reklamo sa inyo, sa airline company na yan. And I tell you, hindi ko na kaya gagamitin. Kahit magbayad ako ng mas mahal, basta dun sa ibang airline company, hindi na sa inyo, maniwala kayo, Diyos ko. Alam mo yun, si Cielo, kaibigan ko yun eh. Oo, si Cielo, kaibigan ko yun. Nung araw, tatawag sa programa kayo, magpapa-interview pag merong special announcement sila. Bakit ganyan ang ginagawa niyo? Diba? Dapat pagka nakita niyong senior citizen o kaya PWD may kapansanan, dapat bigyan niyo ng empathy. Diba? Gusto niyo panggitin ko yung pangalan? Wag na lang. Wag na lang kayo sasakay doon. May bandera yan, may bandera. Ay, nako, 10:29. Bago natin kunin ang ating tawag dito, ang ating liham kasaysayan. Basahin muna natin to bago si JC Calasikas. Si Elroy Stamo, ito po ay isa sa mga reaksyon nila sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Wala kang kwentang anak, day. May edad na ang nanay mo, si nanay pa ang iiwanan mo sa mga anak mo. Hindi ka muna dapat nag-asawa at nag-anak.
Ayan, mag-alaga. Huwag kang anak ng anak kung hindi mo kaya na mag-alaga ng anak mo. Dapat bumukod ka na. Hindi ka na sumama sa nanay mo, may pamilya ka na. Diba? Kasi nga, ang sarap magbuntis. At sarap gumawa ng bata, no? Kaya nakakarami. Pag gumagawa ko kayo ng bata, isipin nyo, maraming responsibilidad na kasama dyan. Pag nanganak kayo, sino mag-aalaga? At ano ang consequences? Makakapagtrabaho ka ba? Magagawa mo bang kumita pa, magtrabaho? O wala, nakatali ka na lamang dyan sa pag-aalaga ng anak mo? Huwag niyong asahan yung mga magulang niyo matanda na. Yung pampag-aalagaan niyo, kumuha kayo ng yaya na kaya niyo maghubad ng brief at ng panty para gumawa ng bata, dapat kaya niyo rin na umupa ng yaya. Lilian Panaligan Buen ng Paranaque, isa sa mga senior natin to, ha. Nako, Dr. Love. Hindi talaga sila magkakasundo kasi po pareho silang mag-ina, walang concern sa isa't isa. Kung mag-usap sila, parang hindi sila mag-ina. Feel ko talaga wala silang love, puro pagkakamali sa isa't isa ang sinasabi nila. Yun, patingin nga susunod. Yun, meron pa pala. Ang anak, hindi man lang humingi ng sorry sa nanay niya. Ang nanay naman, masamang tumingin sa anak. Paano sila magkakasundo? Parang silang fried chicken. May fried chicken sila sa katawan. God bless po sa inyong mag-ina. Mag-pray na lang kayo. Maraming salamat. 31 minutes after 10 o'clock, babalikan natin si JC Calasikas. Pagkatapos po ng ilang paalala. JC, standby. Oras natin, 10:32. Oras natin, ganap na alas 10:35 ng gabi. Sandali lang, JC Calasikas, ha? Batiin ko lang, Miss Nedia Sagon. Si Nedia. Magandang gabi and maraming salamat sa iyo. Sabi ni Nedia Sagon, welcome home, Brother June. Ang pinakamainit naming pagtanggap sa iyo. Napakainit nga. Salamat. And send my regards to my friend si WCY, ha? Thank you so much. Meron ding nag-text sa atin na mga kaibigan po natin na nagtatanong concern dun sa sa tawag dito sa very bad experience na naranasan ko po. Maniwala kayo. Oo. Batiin lang muna natin ang mga kaibigan natin, si Giorgio and Mami Lorleen Gonzalez ng Davao City. Good evening and happy listening. Ang ating mga kaibigan, sina Elizabeth Villa Gonzalo ng Makati, Mara Bulizay Lee, at Marivi Viola. Magandang gabi rin at happy listening kay Zenny Dayang Hirang. At siyempre itong isang, si Marivi nag-text sa atin, sabi ni Marivi, Brother June, nag-budget airline ba kayo? Naku, hindi po. Maribi, kilala mo naman ako pag lumipad ako ng eroplano. Hindi ako nagba-budget airline. Ano? Yung kulay dilaw? Ay, nako, ayoko, no? Maraming reklamo doon, di ba? Yung sinakay namin, may bandera ng Pilipinas. Sila raw ang puso ng mga Pilipino. Sabi nila. Sila raw ang puso ng mga Pilipino. Bakit ganun ang ginawa nyo? Wala naman kayong concern sa mga... Wala kayong empathy sa mga katulad kong matanda na meron pang PWD pa. Sinaksak nyo ako dun sa sa window seat. Diyos ko. Sabi ni Marivi, Brother June, as an ex-cabin crew, kasi ito dating FA2 hindi fault ng cabin crew. Usually, fault ng ground staff na nagbibigay ng seat allocation sa'yo kasi pag flight is full, mahirap mag-change ng seat. I don't really care if the flight is full. Kinuha niyo yung bayad ko doon sa preferred seat ko. Ibig sabihin, naka-reserve yung seat na yan. Binayaran ko yan. Kinuha niyo. Dapat pagamit niyo sa akin, di ba? Bakit, hindi naman yan yung preferred seat na binayaran ko. Bakit yun ko itinapon dun sa, sa window seat? Hindi yan ang binayaran ko. Ibig sabihin, binenta nyo rin yun. Diba? Nakadalawang benta kayo doon. Ay, nako, nakakatuwa kayo.
Tell them you wanted an aisle seat. Normally, ganun ang ginagawa ko. Kaya nga, nagbayad kami dun sa preferred seat na yun eh. Oh, di ba? Nagbayad kami sa preferred seat. Sana punta yung seat na binayaran namin. Oh. Binigay niyo sa iba para makuha ng iba yan. Babayaran din yan. Eh di 2 yung seat na yun. Sama-sama naman ang ugali niyo. Well, anyway, eto. Baka may gustong tumulong dito. Yung kaibigan natin, si Belle. Meron siyang kakilala na may problema na ngayon po ay nasa ICU ng Heart Center. No? Ang problema ay wala pong ano. Ang patient nandun na, nasa ICU po ng Heart Center, nagkaroon ng problema sa kanyang puso. Ang pangalan ng pasyente ay si John Paulo Insyong na humihingi po ng tulong. Kung ano ang maitutulong nyo, kailangan talaga financial assistance, no? Financial assistance. John Paulo Insyong ang pangalan ng pasyente na nasa Philippine Heart Center. At ang ibinigay niyang GCash number niya, kung gusto raw po ninyong tumulong, 0917-530-7913. Yan. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Marivi, siguro kung kasama ako, nakipag-away ako. Hindi na kailangan. Actually, hindi ko naman talaga... Hindi ko inaway yung flight, yung cabin crew kasi wala naman silang pakialam doon. Kaya lang nakita nilang nakasimangot ako. Oo. Nakasimangot talaga ako dahil hindi nang inaasahan ko. On the line is JC Calasikas. Baka tulog na si Cielo. Si JC Calasikas ng Bulacan. Magandang gabi and happy listening. Yan, JC. Good evening, JC. Nag-feedback si JC. Masakit. Putuloy mo muna isa. Yan, okay. JC Calasikas, babalikan kita, ha? Pangalan to, Mike Santillan. Pag wala ako natanggap na tawag bukas, the whole day, para humingi ng paumanhin, tatawagan natin yung kanilang spokesperson. Tingnan natin. Kay Andrea, ano mo to? Ng Japan, Tokyo, Japan, binabati natin na magandang gabi. Buhat sa North Caloocan, Marvin Zandro Riabad. Buhat sa Pasig City, Emerson Alvarez. Ang aking kumare, Pards, Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Ang Hilita Banataw ng Pateros. Buhat po sa San Pedro, Laguna. Yek Lopena, Sherry Pizzo ng Seattle, Washington. Annalisa Fragata Roquero ng CAA Las Piñas at Dorina Villaruz Figueroa. Binabati ho yung kanyang husband si Rick Figueroa. O nandyan pa ba si, Okay na? JC, real quick, magandang gabi. Brother John, magandang gabi po at welcome back. Kumusta ka na, JC? Medyo may karamdaman ng kaunti. Ilang araw nang inuubo. Inuubo? Baka natutuyan ka ng pawis. Sobrang init din ho. May pasok kasi kami kahit face to face. Totoo yan. Well, anyway, mag-iingat ka, JC. At sabi nga paano ka makakapagtipid ng tubig niyan kung palagi ka magsha-shower dahil sa matinding init, di ba? Oo nga, 3 ligo na ako sa isang araw. Totoo paano? Kesa naman ma-hospital kami, di ba? Oo, well, anyway, JC, ano ang iyong komentaryo doon sa ating face-to-face hearing ni Dr. Love? Basis na napanood ng Brother John, no? Pareho siyang may problema May problema din yung ina, may problema din yung anak. Right. So yung anak kasi na si Nene, meron na siyang pamilyang binubuo Tatlo na anak niya yung pinapalaga pa sa nanay. Siya naman, ito naman, si Nene naman ay pag-alagala lang, hindi nagtatrabaho, hindi kumakayod. Ano nga babae na asahan? Gusto daw niyang kumayod, kaso paano siya makakakayod? Walang mag-aalaga sa anak niya dahil ayaw namang alagaan ng nanay niya. Yun, dahil naunahan daw nung kanyang hipag.
Yun. Yun nga lang ho. Kumuha siya ng yaya. Nagkaselusan. Ang Yun. sinasabi naman ng nanay, ikaw naman, wala, batugan ka, palagi ka sa labas ng bahay, nakikipag-inuman ka. Oo. Ang sa akin ganito, JC, ang sa akin, sa mga magulang, alam niyo, totoo yan, merong favoritism ang Oo. magulang. Pero lahat ng anak niyan, mahal niyan. Ano yung favorite? Ang favorite namin, yung mga anak namin na malambing sa amin, na pinakikinabangan namin, yung nakakaalala sa amin sa panahon ng kami nagugutom, yung mga anak na nag-aalaga sa amin pag kami may sakit, yung mga anak na Yun. bumibili ng gamot namin, nagbibigay sa amin ng hopya, ng pandasal na may palaman. Oo. Yan, ang napapalapit sa amin, yan ang nagiging favorite kaysa doon sa mga anak na dumating sa bahay ni hindi ko matanong, kumain ka na ba, tay? Di ba? Walang Ayan, ganun Meron oo. ganun Meron mga batang ganun So, nagtatanong ka, bakit hindi ka favorite ng nanay mo? Bakit yung hipag mo favorite ng nanay mo? Kasi yung hipag mo, pinapadama sa nanay mo yung pagiging nanay niya. Yes. Ikaw hindi. Batugan ka. Yun. Yun ang problema. Pagka yung pinapakita ng manugang, pag na, tinuturo niya rin anak niya ano niya, mother-in-law niya yun Diba ho? Dahil hindi naman sa paborito yung siguro yung kanyang kapatid na pangasawa. So, yung pinapakita siguro na merong papakinabangan si nanay. Totoo yan. Yun. So, yun lang. Sana Alright. pagdasal natin na masolusyonan yung problema nila. Walang favoritism. Kung may favoritism, sana slight lang. Hindi yung sobra-sobra. Ay, Yung naku, hindi na halata. no such thing as sobra-sobrang favoritism. Kasi alam ng mga magulang yan. Pero kahit ikaw, kahit kayo, yung mga kaibigan nyo, meron kayong favorite na kaibigan. Ano yung kaibigan yung yon? Yun yung kaibigan yung naaalala kayo palagi. Yes. Di ba? Yun yung Oo. kaibigan nyo na pag lumapit ka sa kanya, tutulungan ka kahit hindi pera, tutulong yan sa'yo. Yan yung Oo. kaibigan mo na pag nakita ka, ibibili ka ng isaw, ng inihaw na isaw. Dahil Yes. alam niya, paborito mo yun. Yun. Oo. Nagiging favorite na kaibigan. Di ba? Opo. Yun. Well, anyway, maraming salamat, JC. Well, sir, papunta ng babate. Sige, go ahead. Ikaw pa. Happy birthday kay Father R.A. Val Madrid noong 26. Di ko na nabati nung nakaraan Oo. Birthday Okay. ko noong 26, Friday. Birthday ba niya? Noong 26 pa po. Nung 26, wala ako. Ibati mo nga ako sa kanya ng happy Oo, birthday. nagpaanyaya na rin siya sa darating na May, kapistahan ng Birhen ng Fatima. May 13 po ba yun? May 13. Oo. Ayun, kapistahan ng kanilang Birhen ng Fatima. Yun. Ayun. Siya ang kura paroko doon. Katuwang. Okay. Katuwang. Oo. Kasama niya si Father Nick Lalong. Ayun, oo. Ay, kilala ko yun. Si Father Oo. Nick, oo. Kilala ko niyan. Kasama niya sa simbahan. Very good. Sige. Thank you, Oo. Brother John. Maraming Thank you salamat, ha? Thank Alright. you po. 10:46 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik natin, tunghayin natin ang liham kasaysayan, padala ni Justy ng Marikina. I love you so. 10:49 is our time. I would like to stand corrected. Si Bill, yung ating kaibigan ay nag-text sa atin, ang pangalan pala nung inihingi nila ng tulong na pasyente ay si Del Custodio. Del Custodio ang pangalan ng patient. At kung sakaling gusto niyong tumulong, pwede niyong ipadala ang inyong financial assistance kay John Paulo Insyong. John Paulo Insyong. Ang kanyang GCash number 0917-530-7913. Itong si Del Custodio ay nasa ICU ng Heart Center, yan, Philippine Heart Center. Maraming salamat po sa inyo. Oras natin, 10 minutes to 11. Narito ang liham kasaysayan, padala ni Justy ng Marikina.
Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ako sa pangalang Justy. Isa po akong second-year college student, kasama ang pamilya sa bahay. Senior citizen na po pareho ang nanay ko at ang tatay ko. Ako lang po nagpapaaral sa aking sarili. Ang mga magulang ko po kasi medyo makaluma pa rin. Ang paniniwala nila ay nakuha pa nila kung paano sila pinalaki noon ng kanilang magulang. Matuto lang magbasa at magsulat, sapat na. Para po kasi sa kanila ay mas importante ang may diskarte. Madalas nga po ay ginagawa nilang halimbawa mga pinsan ko sa akin o maging mga nakikilala nila na mga hindi nakapagtapos pero maayos ang buhay. Lalo na kapag may nakita silang ibang mga tao na nakapagtapos nga wala namang trabaho at naging tambay. Nalulungkot po ako pero wala po akong magawa. Hindi ko naman po masisi ang mga magulang ko kung ganon sila pinalaki. Pero dahil po doon ay nagsasuffer po ako. Meron po akong 2 kapatid. Panggitna po ako. Hindi na po sila nag-aaral, pareho, pero ang isa po ay malaki ang sinasahod sa isang call center agency. Habang ang bunso naman po, naming lalaki, nag-asawa na at may anak na. Mabait naman po ang panganay kong ate na tumutulong naman po siya sa bahay at hindi nakikisali sa tuwing sinesermonan ako ng mga magulang ko kapag nakikita nilang stress po ako sa school. Pero Dr. Love, hindi ko po alam kung makararaos po ito. Mairaraos ko po ito. Napakahirap po pala nang walang suporta mismo mula sa pamilya. Nakakuha nga po ako ng scholarship pero kalahati lamang po. Meaning, nagbabayad pa rin po ako ng kalahati. Kaya naman, nagdidiskarte po ako ng trabaho ng paglalako ng mga merienda sa bakante kong oras o dili kaya naman naglilinis sa mga bahay ng mga may kaya naming kapitbahay. Dr. Love, gusto ko po talagang makapagtapos pero nakikita ko rin na may punto ang nanay at ang tatay ko. Kailangan ko nang mag-ambag sa bahay at tumulong kay ate. Magiging makasarili po ba ako kung ipipilit ko pa rin magtapos? Para po sa akin, magiging tungtungan ko ang diploma para hindi basta-basta mawala ang trabaho. Pagdating po ng panahon, o di kaya naman magkaroon ng pagpipilian kung saan ko gustong magtrabaho. Pero natatakot din po ako sa sinasabi ng mga magulang ko na maikli lang po ang oras at imbis na tumulong ako sa pamilya, heto po tinutupad ko ang pangarap ko. Ano po ba ang magandang gawin ko? Ipagpatuloy ang pangarap ko na hindi sang-ayon ang mga magulang ko? O baka masisi ako sa huli kapag biglang nawala sila nang wala pa akong naitutulong sa kanila o itigil ko na po muna ang pangarap kong makapagtapos at sumagot sa pangailangan sa kasalukuyan ng mga magulang ko. Gumagalang, Justy ng Marikina. Maraming salamat sa iyo, Justy ng Marikina. Alam mo, ang mga magulang mo ay parang mga magulang ko. Ganyan din ang kanilang mga pananaw. Yung mga matanda nung araw, ang pananaw nila, ang mga babaeng anak ay hindi pinag-aaral. Ang pinag-aaral nila yung mga lalaki dahil yun daw ang pakikinabangan. Well, to cut the story short, Justy, kung ako ang tatanungin mo, mas higit akong papabor sa iyo kung tatapusin mo ang pag-aaral mo, nangangalahati ka na. Konti na lamang, matatapos mo na ang pag-aaral mo. No? Maaaring, isang malaking bagay na dapat mong ipagpasalamat yung nakakuha ka ng scholarship. Kalahati na lamang ang binabayaran mo. Siguro nga, para makatulong ka ng bahagya, pwede kang makipag-usap sa iyong kapatid, sa ate mo, na siyang nakakatuwang ng iyong mga magulang.
At siguro sabihin mo sa kanya na pagpasensyahan ka muna ngayon, pero gumawa ka ng paraan na makakita ka ng dagdag na trabaho para kahit paano'y makatulong ka sa iyong kapatid. Ang sa akin sa iyo, huwag mong bitawan ang mga pangarap mo, huwag mong bitawan na makatapos ka ng pag-aaral sapagkat napakalaking bagay ang meron kang kurso, no? May tinapos kang kurso. Malaking bagay ito para sa iyong magiging mga anak, sa iyong magiging pamilya, sa darating. Hindi ka nag-iisa sa buhay mo. May mga pangarap ka. At malaking bagay na makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Isang bagay, Justy, ang gusto kong sabihin sa iyo. Sa mga magulang, hindi lahat ng desisyon ng magulang ay tama. May mga desisyon na mali at hindi naaayon sa panahon ngayon. Maaaring hindi na tama sa hulog ang desisyon ng iyong mga magulang kung ikukumpara natin sa ating panahon ngayon. Ganun pa man, huwag na nating masamain. Bigyan lamang natin ang pagkakataon ng ating sarili na wika nga ay kumita ng dagdag at ipagpatuloy ang pangarap na maabot ang pagtatapos ng iyong pag-aaral. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Pansamantala tayo po ay magpapaalam at muling magbabalik bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sana po ay naging makabaluan ang isang oras at kalahati ng ating pagsasama sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang ating Production Manager Alvin Maanyo, Operations Manager Cherry Baile, ang ating mga producers Jen Ganda Morales at Mike Santillan, ang ating Technical Director Sheik Mamaril, ang ating Technician Rom Ortigas at Ricky Manalo, ang ating PA at Avid Operator Jairian Manipon. Thank you, Jai. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.